How great thou art, O Lord my God. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo, sa malakas na presensya na pinadaman niyo po ngayon sa pagkakataong ito. Napakasarap ang pakiramdam pag kami ay laging nanatili sa kalagayan katulad sa inyong ipinakita na ehemplo doon po sa Garden of Gethsemane. Doon niyo po lagi pinagtanggol gawin ang kalooban ng Diyos. Doon niyo po tinalo ang kalooban ng laman. Ganon din po sa buhay namin, Panginoong Hesukristo. Napakasarap ng aming pakiramdam pag lagi namin nagagawa ang inyong kalooban at lagi naming natatalo ang kalooban ng aming katawan o laman. Kaya Lord Jesus, marami pong salamat. Sapagkat dito niyo po kami, ang kinin na kami ay sa inyo. Pagpalain niyo po kahit naman ang aming devotional. Patuloy niyo pong busugin ang mga kaluluwa ng inyong mga anak upang sa ganun, they are satisfied, O Lord of God, with you. Bless everyone. Nandito man sa sanctuaryo, lahat man na nag-aabang sa kanilang bahay, saan man po sila naroroon sa buong Pilipinas at sa labas ng bansa. Patuloy niyo po sila, Lord Jesus, hawakan. Patuloy niyo po silang gabayan. Patuloy niyo pong i-preserve ang bawat isa. Ang kabanalan, ang katuwiran, ang kalinisan. Thank you for all these things. Kayo po nagsabi, anuman hingin niyo sa aking pangalan ay ipagkaloob ko. In Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Please be seated. Pakibasa po sa Psalms 23, verse 6. Praise the Lord. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. All right. So alam naman po natin itong Psalms 23. This is almost lahat ng mga anak ng Diyos ay memorize ito. Ito yung last verse ng Psalms 23. Sinasabi po dito, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ang tanong, kailan po natin ito makakamit? Makakamit lang po natin ito pag ginawa natin ang Diyos ang ating shepherd. Anong sinabi ni Lord Jesus Christ? My sheep hear my voice, and they follow me. So pag ginawa natin ang Panginoong Hesukristo as our shepherd, ang sinabi doon, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. Sa buhay po natin, sa paglilingkod natin sa ating buhay na Diyos, gusto mong lagi kang lumalakad sa Kanyang daan bilang Siya yung gabay mo na maghahatid sa iyo sa tamang daan. Dito tayo sa Kanyang sanctuaryo, dito tayo sa Kanyang mga banal na salita, dito tayo nire-restore. He restored my soul. He leadeth me in the path of righteousness. Ililid tayo sa path of righteousness. And this is for His name's sake. Kasi yung buhay natin, nabubuhay na, naalala niyo yung message nung Sunday na kung saan sinabi doon, His life for mine and my life for Him. They which live should not henceforth live for themselves, but for Him who died and rose again. Yung nabubuhay, hindi na dapat mabubuhay sa kanyang sarili,
kundi doon na, para sa Kanya. Let us always bear in our mind that we are bought with a price of His blood, and we were already redeemed from the hand of the devil. Sa Kanya na tayo. Kaya tayo mamumuhay na para sa Kanya. Kaya sinabi diyan, He restored my soul, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Ngayon, ang sanglibutang ito, totoo yan. Ang sanglibutang ito, this is a place of battlefield. There are so much souls were died and killed by the devil. Itong mundong ito mismo, una niyang pinatay si Adam at saka si Eva. Pinatay niya yung mga tao sa panahon ni Noah. Pinatay niya yung mga tao sa Sodom and Gomorrah. And there are so much unlisted who were killed by the devil. So itong lugar na ito, valley of the shadow of death. Pero pag ang Panginoong Diyos ang siyang shepherd natin, ang siyang ating pinapauna, ang siyang ating sinusunod, ang siyang ating pinapakinggan, anong mangyayari? Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. You know why? For thou art with me. Kaya tayo, pag tayo pala ay sumusunod sa Kanya, siya ay sasama sa atin. Tingnan natin lagi yung mga anak ng Diyos dito sa Bible. As they follow God, God never leave them. Hindi sila iniwanan ng Diyos. Wala sila biyai sa Diyos. Samtang gatuman sila, wala sila biyai sa Diyos. Giubanan sila sa Diyos. Bisag unsa pang mahitabo, bisan pa na ay babag nga sama sa kadaghan nga tubig sa dagat nga dili ka makaabot dito sa pikas. Ang Diyos gani makikuba nimo, himuon niyang karsada ang maong dagat. Kahit gaano pa ka, alam nyo yung Red Sea, kung tingnan mo yan sa mapa, that is very visible. Pagpuntahan mo yan doon sa actual, nako, napakalawak niya. Yung Bangkiruhan River, hindi mo makita yan halos sa mapa. Pero yung Red Sea, makita mo yan dahil sa sobrang laki. Pagpuntahan mo yan doon sa actual, ilang kilometers kaya yung width ng kanyang tubig. Pero pag sumama ang Diyos sa iyo, sa atin, kahit ano pa, wag nating maliitin, wag nating kalimutan, if God is with you, who can be against you? Nature, they cannot go against you. People, they cannot go against you. Invisible wickedness, they cannot go against you. So, ganun ka-importante. If God is for you, who can be against you? Kaya wag nating maliitin. Kaya pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos dahil binigyan niya tayo ng gabay para sasama siya sa atin. Binigyan niya tayo ng gabay para tayo mapapasa Kanya. Kaya nga, sabi diyan, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Ganun ka-importante. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, thou art with me. Hindi ka matakot. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. What do you mean of that? Ang ibang tao, pag nandyan na yung mga problema, nandyan na yung mga kaaway, hindi na makakain. Hindi na makatulog. Actually, hindi lang table ang piniprepare ng Diyos, even bed. Ibig sabihin, you can still sleep well, you can still eat well in the midst of your enemies. Who are these enemies? Problems, sicknesses, future, yung gugulumihan ng mga tao sa kung ano magiging bukas. Iba, pag ang Diyos ay kasama mo, you can still sleep. Bakit? Siya yung maglulutas ng problema mo. Siya yung magpapagaling ng sakit mo.
Siya yung magbibigay sa iyo ng protection. Siya yung magproprolong sa life mo sa sanglibutang ito. Hawak niya ang lahat. Kaya, He will prepare a table before you in the presence of your enemies. Kahit nasa harap ka ng mga kaaway, maraming klaseng kaaway. Problema, kaaway din yan. Kapag natalo ka niyan, yung iba nagsisuicide. Sakit, problema din yan. Pag hindi ka gagaling, patay ka talaga. Kaso nga lang, merong tinatawag na victory over death. For those who continue in the Lord, yung kamatayan hindi yan dahilan. Kaya nga sinabi diyan, who shall separate us from the love of Christ? Famine, persecution, perils, sword, nakedness. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. For neither death, nor life, nor angels, nor things present, nor things to come, shall be able to separate us from the love of God. Isa dyan yung kamatayan. Kaya sa buhay natin, iba pag nandito tayo sa Panginoon. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Meaning to say, hindi ka mawawala ng oil sa forehead mo, sa noo mo. Anointing power of God, hindi mawawala sa buhay mo. My cup runneth over. Sagana yung iyong kupa dahil umaapaw na ang mga privileges, ang goodness, ang favor, blessings ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung verse na binasa kanina, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Kaya itong ating pagdwell, pagpakinig sa house of God, na dito natin mapapakinggan yung word of God, hindi na ito maalis sa atin. This will lead us to eternal privilege, eternal dwelling place, eternal life, eternal relationship with our Heavenly Father. Nagsimula tayo dito sa sanctuary, but this will never come to an end. Hindi ito matatapos, I tell you. Basahin natin. Psalms 103, 17 hanggang 18. Praise the Lord. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear Him, and His righteousness unto children's children, to such as keep His covenant, and to those that remember His commandments to do them. Yes. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear Him. Hindi natin pwedeng maliitin. Hindi nato pwede smulon ang pagkahadlok sa Diyos. Kaya nga sabi ni Job, where is the wisdom of God? Where could we find Him? We heard His fame. We heard the value. Doon lang pala masumpungan sa fear of God. Kaya yung fear of God, hindi yan ordinaryo. Kung titingnan natin, isusurvey natin ang buong mundo, bihira lang ang tao na may takot sa Diyos. Kaya pambihira din ang dealing ng Diyos pag may takot ka sa Panginoon. Where could we learn that one? Saan natin matutunan yan? Dito. Diri nato na makatunan sa sanctuary, sa house of God, kay dinhi ginawali ang pulong sa Diyos. Dito natin yan matutunan. Kaya, tingnan mo, the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear Him, and His righteousness unto children's children. How important the righteousness of God to be His children. Gaano ka-importante yung pagkamatarong katuwiran, mamapapunta sa atin ng mga anak ng Diyos. Dahil this is the so-called image of God. This is the glory of God. This is the likeness of God which He made from the beginning. Ito kasi yung likeness ng Diyos. This is
we may call it godliness, godlikeness. Kaya yung righteousness of God must be upon His children. Now, where could we get that? Saan natin makukuha? Asa nato na puniton? Asa nato na makuha ang pagkamatarong gikan sa Diyos? Of course, dito. Sa Word of God. Kaya, wag nating isipin mahihiwalay pa tayo sa Kanyang banal na salita. Wag. Kaya nga siya, I shall dwell in the house of the Lord all the days of my life. Because the mercy of God will be everlasting to everlasting. Ganun. Kaya mapalad tayo. Nag-chat sa akin isang ating kapatid sa Manila. Sabi niya, Pastor Chit, to God be the glory, praise the Lord. Dahil lagi kaming nag-aabang sa Word of God na binibigay mo. Kaya importante itong mga gadgets natin. Dati hindi ganito karami ang nag-a-appreciate sa message. Dahil nahatid ng Panginoong Diyos sa kanila ang clarity ng sound or quality of the voice, hindi sila maging boring manonood at tumitingin. At lalot na ngayon, medyo yung resolution ng ating camera nag-improve. So ikaw ngayon na manonood, makikinig, parang hindi ka magkakaroon ng bored, hindi ka maboboard. So nag-testimony siya for God's glory. Sabi niya, Pastor Chit, hindi lang ako at pamilya at asawa ko ang nakikinig sa Word of God. Lagi kaming naghihintay. Pati na rin ang aking mga kapatid. O tingnan mo. Praise the Lord. Pati yung mga kapatid nila nakikipagsabayan na rin sa pagpakinig ng Word of God. Sabi niya, Pastor Chit, to God be the glory. Nag-decide na yung mga kapatid ko magpabaptize. O, nag-decide na yung mga kapatid ko. Nagbibigay na rin sila ng portion sa Panginoon doon kay Pastora Betty. So, ang ibig sabihin yan, before. Hindi yan gano'n. Bakit? Dahil sa Word of God na naintindihan nila, yun yung nag-convict sa kanya. Yung kapatid ko na babae sa Manila. Nag-chat siya sa akin, Kuya, marami pong salamat sa Word of God. Yung pala nagsusubaybay sila. Ang laki palang tulong nito para ma-resist natin ang temptasyon, para maiwa. So ang kanyang tunada ng kanyang pananalita, it is more on the spiritual side. So ibig sabihin niya, yung Word of God na nakakarating sa kanila, nagbibigay ng transformation, nagbibigay ng enlightenment. O lalot na ngayon, hindi na maiwalay sa atin ito. Bakit? There are so much privilege. Dami kayang daghan kaayo tang maangkon nga ikaayo dinhi sa atong kinabuhi. Dami. Hindi lang temporal. Basa pa. 2 Corinthians 1 verse 10. Praise the Lord. Who delivered us from so great a death, and doth deliver, in whom we trust that He will yet deliver us. Tingnan mo ang Panginoong Diyos. Hindi yan magsasawa sa atin magbigay ng deliverance. Hindi siya magsasawa. I-deliver ka ngayon, and yet He will deliver you. Deliverance, no? Who delivered us from so great a death. Yes, great death yung mapahamak doon dahil sa kasalanan, dahil sa kasamaan. Great death yung papupuntahan mo doon, pero i-deliver tayo ng Diyos dyan. And doth deliver, in whom we trust that He will yet deliver us. Praise the Lord. So habang nabubuhay pa tayo sa sanglibutang ito, iba rin yung great death na deliverance, yun yung impyerno. Pero habang nabubuhay pa tayo sa sanglibutang ito, there should be an indication that you are being delivered from what? From evil work, from sin. Kasi magre-reflect yan sa buhay mo kung ano yung buhay mo dito sa sanglibutang ito. Kung kinsa ka man dinhi sa kalibutan, maupod ang imuhang kaatbang na imong paagtuan.
Kung diri ka pa sa kalibutan, giluwas ka na at ug naluwas ka na gikan sa daotang mga binuhatan, maupod pag-abot sa panahon, luwas po ka gikan sa impyerno. Kaya ganun po kaimportante, basahin natin yan. 2 Timothy 4:18. Praise the Lord. And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Oh, imagine that. Not only from some of evil work, but from every evil work. Ibig sabihin yan, hindi lang yung bilang, maihap lang ng mga daotang binuhatan, kundi sa matag binuhatan nga daotan. Luwason ka sa Diyos. Ibig sabihin yan, God will equip us with a full equipment of our spirituality that we can be able to resist all kinds of evil work. Dili na basta-basta tanang mga daotan binuhatan maluwas kagikan nila. Tanang mga daotang binuhatan ma-resist nimo. Hindi yan basta-basta. Na lahat ng mga masasamang gawa dito, lahat yan maiwasan mo, lahat yan malalampasan mo, lahat yan mariresist mo. Hindi yan basta-basta. At yan talaga ang nararapat mangyari sa buhay natin. Praise the Lord. Ganun talaga. Kasi yan yung buhay ni Lord Jesus Christ. Kaya nga sinabi diyan, he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. So, and will preserve me unto his heavenly kingdom, and to whom be glory forever and ever. Meron siyang talagang inilaan sa atin na totoo na kanyang kaharian. Hindi katulad yung mga promises ng mga tao dito sa mundo. They promise longevity. Anong longevity? How long it will bring you? Gaano katagal ihahatid ka sa longevity dito sa mundo? Can you reach 1,000 years? That's impossible. And it never happened since from the beginning. Pero ang Diyos, eternal. Siya lang yung may technology niyan. Siya lang yung may idea niyan. Siya lang yung makaka-perform niyan. Siya lang. Wala nang iba. Kaya we are so blessed talaga. Nagpatuloy tayo sa kanyang salita dahil yung salita niya, ang kanyang katuwiran, hinahayag para yung katuwiran ng Diyos mapapunta sa atin, para yung likeness and glory of God ay nandito makita sa atin so that if ever we already done here on earth, we have somewhere to go. And there is no other than the place where He had prepared for us, yung lugar na hinanda niya sa atin. Kaya nga sinabi diyan, and the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Praise the Lord. So dito sa sanctuary na ito, may nagte-text sa akin na naghihingi ba ng favor sa material. Hindi naghihinto. So anong advice ko sa kanya? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Praise the Lord. Unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at lahat na yan na hinihingi mo, idaragdag yan. Sino magdagdag? Ang Diyos. Iba kasi ang Diyos. Ang tao, may limitation yung pagtulong. Pero ang Diyos, unlimited. Pag nakuha mo yung kalooban ng Diyos, nagawa mo yung kalooban ng Diyos, sabihin ko sa iyo, higit ka pa na binabakapan ng mayayamang tao sa mundong ito.
God will bless you. God will sustain you. God will provide all your necessities. Unahin mo lang yung karya ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Praise the Lord. Wala nang iba. Kaya sa buhay natin, dami pa nating makikita dito. Pag magpatuloy tayo sa Word of God, nako, God will reveal unto you His secrets. God will reveal unto you His riches. God will reveal unto you His glory. And not only He's going to reveal it to you, but He will deliver it to you. Bibigay niya yan sa iyo. He will share it to you. Ganon. Hindi kayo ginapatulo lang yung laway natin sa kanyang kayamanan. Hindi. We are part of that blessings. We are, anong tawag yan? Ear of that blessing. Basahin pa natin. Psalm 16 verse 11. Praise the Lord. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Yan. Tingnan mo. Kaya nung pumunta kami kahapon sa Makilala, sa father ni Brother Bernard, kasi minimonitor lagi ni Brother Bernard yung papa niya, napansin niya parang hindi na nagsasalita. Pag kinakausap niya, wala nang response. Ibig sabihin niyan, almost hindi na able magsalita. Kaya nag-request sa akin, Pastor Chit, kung meron kang bakante, bistahin mo si Papa. At least, maprehan mo siya doon. Pumunta kami kahapon. Sabi naman ng anak niya na si Betchu, Pastor Chit, i-baptize mo na si Papang. Baptize ko na daw. Tapos binubulong ni Betchu, Papa, bautismohan ka na pa ni Brad Chito pa, nandito na pa. Minsan, si Papa niya, parang laging tulog. Siguro part na yan sa niya, status ng kanyang katandaan, sa kanyang kalagayan. Pag magising, nagre-response, Papa, kinikiliti ni iniyuyug-yug. Gumagana. Sabi ko, hindi na natin ito mabautismohan sa tubig. Bautismohan na lang natin to in an Old Testament way, under the cloud. Kasi ang bautismo sa Old Testament, under the cloud. At tulad sa ginawa ko sa papa ni Brad Benito Tan, may mga cases na hindi mo na silang pwedeng ilubog sa tubig kasi sa katandaan. Baka maya-maya, pag ilubog mo yan sa tubig, pag diretso na yan patay. Siyempre hindi naman yan makahinga. Yun. Pinasunod ko si Papa ni Brad Bernard. Sumunod. Lumabas yung tinig. Praise the Lord. Sabi ko, Pang, praise the Lord. Praise the Lord. Sabi niya. Liwanag talaga. Pang, sunod po kayo sa akin sa prayer. Lord Jesus. Sabi niya, Lord Jesus. Forgive me from all my sins, from all my sins. I receive you as my personal Savior. I receive you as my personal Savior. Meron lang part na hindi siya nakasagot, pero pag end ko, Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tapos, kinumit ko na siya sa Panginoon, Lord, kayo na po bahala. That Brad Bernard believe you, and you promise to those who believe you, believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved and your house. And this is the part of your promise to your people. Naliligtasin mo ang kanilang sambahayan. Lord, grant it to your son, Brother Bernard. Praise the Lord. Tingnan mo ang ating buhay na Diyos. Grabe yung privilege na binibigay niya sa atin. Kung yung Canada, pag nandoon yung anak mo, isasama yung pamilya, tawag yan, ma-petitionan. Basta yung requirements isundin lang. Ang Diyos pa kaya? Pag naniwala ka sa Kanya, pipetisyonan din yung pamilya mo. Ano mo pala yung Act 16:31? Petition mo niya sa pamilya mo. Praise the Lord.
Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved and your house. Tingnan mo yung tatay ko sa huling buhay niya, porsyon ng buhay niya. Sumasangguni na siya sa anak niya na naglilingkod sa Panginoon. Ano raw gagawin niya para maligtas siya? Di ang laking ano niyan, ang laking yung bang the will in his mind, in his heart, how to be saved and how to be prepared before facing his Creator. Yun, bigyan siya ng guidance until his death. So, huwag nating kalimutan ang mga pangako ng ating Panginoon Diyos. We are doing this not only for our personal, but we are doing this as what He promised. Ano yung saad niya? Ano yung pangako niya? Kasama yung pamilya natin dito. Kaya masayang-masaya ako yung mga sakop ng pamilya ko. Pag nakikita ko sila sa comments, lagi silang nag-appreciate sa Word of God. Praise the Lord. Kahapon lang, yung isang kapatid ko na babae, sabi niya, Kuya, ang laking tulong ng Word of God na napapakinggan namin dyan sa inyo. Dahil ito pala yung paraan, ma-resist natin lahat ng mga masasamang gawa, mga tentasyon, lahat-lahat. Ang laki ng tulong. Kaya, to God be the glory, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na hindi na mahiwalay sa atin itong Word of God forever. Praise the Lord. Basa pa. 2 Corinthians 5:1. Praise the Lord. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Yan. Alam natin kung itong ating makalupa na bahay or tabernakulo, ano ito? Ano yung dissolved? Matunaw. Meron tayong building of God. An house not made with hands, eternal in the heavens. Imagine that. Minsan yung ibang tao very proud. You know, I got condo unit in Manila. But the question is, how long will you benefit it? After 50 years, that is no longer habitable. That is subject to be demolished. Ganon yan. Pero itong building na gawa, hindi gawa ng kamay, hindi gawa ng Diyos, eternal ito in heavens. Praise the Lord. This is amazing. Minsan pag magsakay ako ng eroplano, I'm trying to look up to the sky. Maybe I could find some mansions there. Silip-silip ako dito. Saan ba yung mga mansions dito? That mansion is beyond. Doon pa yan. But someday we will be there. Praise the Lord. Darating ang panahon, makakarating tayo dyan. Kaya that is farther than any planets here on earth. Yung iba, pag nakarating sa Mars, Moon, kala nila, biggest accomplishment na nangyari sa buhay nila. Pagbalik dito sa lupa, wala man din nabago sa kanila. Mamamatay din sila. Mabubulok din. Samantalang itong pangako ng Diyos, if God will bring us into that place, He's going to change our body from corruptible to incorruptible. And He will no longer bring us back to earth. Hindi na niya tayo ibabalik dito in a form of corruptible body. Ibabalik man niya tayo dito, we will reign with Him. Praise the Lord. So, iba yung status natin, napakalaking changes ng ating status pag nandyan tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya dito, pag humihingi tayo ng buhay sa Panginoon, hindi lang yung buhay na temporary. Basa. Last verse. Psalms 21 verse 4. Praise the Lord. He asked life of thee, and thou gavest it him, even length of days forever and ever. Praise the Lord.
He asks life of thee, humingi siya ng buhay sa iyo, bibigyan mo siya kahit mahabang buhay, buhay na walang hanggan. Forever and ever. Pag sinabi mong forever and ever, that is infinite. That is countless. That is endless. Saan ka pahahanap niyan? Is there any technology here on earth that will bring you in that kind of situation? Wala. Wala. Kaya sa Panginoong Diyos lang yan. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Kailangan talaga natin, alam mo ito kasing pagpatuloy natin sa Word of God, we are like beholding His face. So that we shall have the likeness, or we shall have His likeness. Tingnan mo yung pusa, aso, na inaalagaan ng mga amo. Katagalan yung muka ng aso at saka yung pusa maging hawid sa muka ng amo nila. Praise the Lord. Bakit? Siyempre, yan lagi yung kaharap mo eh. Magkakaroon niya. Tingnan yung butiki. Ang butiki, pag nakatira yan sa dark ceiling, maitim yung butiki. Kasi nag-conform yung kulay nila sa kanilang tinitirahan. Pero pag puti yung butiki, puti yung ceiling, diyan nakatira lagi yung butiki, puti rin yung butiki. Oh. So ganun din tayo. Dito sa pagharap natin sa Panginoon, sa Word of God, kung ano yung face, ano yung likeness ng Diyos, mapapapunta yan sa atin. At kung sakaling patulugin na tayo ng Panginoon at paggising natin, maging katulad tayo sa Kanyang anyo. Basahin natin. Nakaligtaan natin yung verse dito. Pakibasa Psalm 17. Importante ito. Verse 15. Praise the Lord. As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Praise the Lord. Tingnan mo. Para sa akin, titignan ko ang iyong muka sa katuwiran. Kaya dito sa pagsamba natin sa Panginoon, do not worship God in the beauty of Satan. Do not worship God in ugliness. You want to face God? In order to worship Him, worship God in the beauty of holiness. Behold the face of God in righteousness. Anong mangyayari? I shall be satisfied when I awake. Kailan ba magising yung tao? Pag natulog siya. Hindi ka magising kung gising ka na. Gising ka na, hindi ka na magigising. Pag tulog ka, magigising ka. Pag sinabing tulog, yung bang kukunin ka na ng Panginoon, natutulog ka na. Pag gising mo, resurrection, you will awake with His likeness. Ibig sabihin yan, kung ano yung hitsura mo na namatay ka sa katuwiran ng Diyos, gigisingin ka ng Diyos, pareho din sa Kanyang katuwiran. So ano ngayon ang magiging resulta? Tatanggapin ka doon sa Kanyang kaharian. Praise the Lord. Kaya yan yung mga privileges na ating maangkin dito sa Kanyang sanctuaryo. Huwag kayong matakot sa hinaharap natin sa mundong ito. Huwag. God can take care of you. God can, He is not a liar. He will fulfill His promise. Kasi ang kalaban lang kasi ng Diyos sa atin pag mag-alinlangan tayo. Ayaw ng Diyos yan. Kaya gustong-gusto ni Satanas ang tao mag-alinlangan sa Diyos. Kaya sa buhay natin, huwag tayo mag-alinlangan sa Diyos. I-claim natin yung mga pangako niya. Dito natin maaangkin sa sanctuaryo, sa pagpakinig lagi ng Word of God. Masasatisfy ka dito. At kung sakaling patulugin ka ng Panginoon, i-awake ka niya in His likeness. You will be ever with Him. Kaya salamat tayo. Hindi na mapuputol sa buhay natin ang Kanyang house. And I shall dwell in the house of the Lord all the days of my life. Praise the Lord. Kaya salamat tayo for this privilege na bago mag-rapture,
bago babalik si Lord Jesus, binigyan niya tayo ng pagkakataon na makahanda. Kaya napansin ko, merong gipost dito na nagbautismo yung ating pastor doon sa Cagayan de Oro. Alam mo sino yung binautismohan niya? Yung pinakamatigas na husband ng ating membro doon. Kaya nung nakita ko, nagpabautismo? Ha? Praise the Lord. Tinawagan ko agad si Pastor Francis. Pastor Franz, totoo yung nabautismohan mo na si Brother Jimmy na relative ni Duterte? Kasi ang middle name ni Duterte is Roa. Roa yung apelido niya. Relative yan nila. Opo, Pastor. Nag-decide na siya. Nag-decide na siya. Gusto niya na talagang magbagong buhay. Na-convict din siya sa Word of God. Sabi ko, praise the Lord. Salamat po, Panginoon. Maraming makakahabol sa rapture. Praise the Lord. Oh, last days na ito eh. Tinatawag na niya yung sige, handa na kayo kasi malapit na akong babalik. I'm going to bring you up. Kaya, ganun. So, wag na nating hintuan ito. I-preserve tayo ng Panginoon Diyos. As God gave us the strength, the life to move, then let's continue in His Word. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Alright, let us all pray. Hallelujah. Magsidalangin po tayong lahat. How great thou art, O Lord my God. Maraming salamat po, Ama ko sa langit, Panginoong Hesukristo. Patuloy niyo po kaming pino-comfort, patuloy niyo po kaming nililigaya, patuloy niyo po kaming binibigyan ng malayong pananaw na nakikita po namin kahit pa man ang inyong hinahanda para sa bawat isa. At ito na nga, hindi na mawawala sa amin na kami ay nandyan sa inyong banal na salita dahil dito sa inyong bahay dalanginan, sa inyong sanktuaryo, dito kayo nagsasalita para sa inyong mga anak. Ginagamit nyo lang po ang bibig ng inyong mga tagapagsalita. Kaya Lord Jesus, patuloy nyo po kaming hawakan, i-preserve nyo po kami na inyong mga lingkod in sanctification. Ganon din po ang inyong mga anak, i-preserve nyo po sila in sanctification dahil meron din po silang gagawin para po sa ministry na ito. All of us are member of the body of Christ that will be performing, O Lord of God, the mighty works of God. Kaya marami pong salamat sa umagang ito. Lagi niyo po kaming nire-refresh sa mga privileges na aming maangkin dyan sa inyong sanktuaryo. Pagpalain niyo po lahat na magtatrabaho, pagpalain niyo po lahat na magninegosyo, pagpalain niyo po lahat ng mga mag-aral, pagpalain niyo po ang mga infants, pagpalain niyo po, Lord of God, ang buong anak ninyo. At patuloy pa po kayong magliligtas, patuloy pa po kayo magbi-bless ng marami pang mga kaluluwa. Pagpalain niyo po lahat ng mga kongregasyon, pagpalain niyo po ang lahat ng inyong mga lingkod, dito man sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Pagpalain niyo po saan man naroroon ang inyong mga anak sa abroad. Pagpalain niyo po inyong mga anak saan man naroroon dito sa Pilipinas. Bless us all together na ang lahat maging tapat, maging sincere, loyal lagi dyan sa inyo para matamasa din ang inyong mga pangako. Marami pong salamat. Kayo po nagsabi naman hingin nyo sa aking pangalan ay ipagkaloob ko in Jesus' name. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. God bless.